ay isang hindi pagkakaunawaan. Kamukha niyo po kasi yung isang kaibigan ko noon. Sige, tapos na yun. Mr. Yi, angat. Posibleng hindi gawin ni Mr. Yi ang ating pelikula. Sige, at kansilahin ang kontrata. Mr. Gu, handa ka bang wakasan ang kontrata? Hindi ako mahilig pumilit ng tao. Pakiramdam kong may hindi siya pagkakaunawaan kung sakaling magtulungan tayo. Maraming salamat. Lagi akong nag-alala tungkol dito. Tignan mo. Huwag kang mag-alala. Kaya ko ito. Huwag kang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Tama. Pumunta ka at makipag-ayos ng kontrata. Sabihin mo lang sa kanila na dahil ito sa kumpanya, papalit tayo ng lalaking bida. Sino may sabing hindi ko yun kasalanan? Tatawad Mr. Gu na pumilit si Mr. Yi na pumasok. Mr. Yi, hindi ka nang-schedule ng appointment at pumasok. Hindi ba't medyo bastos yun? Sinira mo ang kontrata natin ang walang paintulot ko. Ikaw ang bastos. Anong ginagawa mo rito? Narito ako para makipagnegosyo. Ayon sa patakaran, ako ang lalaking bida sa pelikulang ito. Bukod sa, kung hindi ako naparito, may ibang taong gagamitin ng dahilan sa paggawa ng pelikula para mapalapit sa iyo. Mr. Gu, tama. Wala akong kinakansila. Nagtatanong ako kung kailan umpisaan gawin ang pelikula. Hindi ka na ba galit sa akin? Galit sa'yo? Ang gumawa ng pelikula ay ibang usapin. Trabaho at personal na buhay ang kailangan magkaiba. Tama? Sige, Jingjing, magpareserba ng meeting room. Makipag-usap ako kay Mr. Yi. Mag-usap tayo. Magandang araw. Ako si Shen Jingjing, ang business assistant ng Gu Corporation. Narito ako para ipresentar ang gagawing pelikula. May tanong ako. Ginoong Ye, pakiusap. Sino ang sumulat ng kwentong ito? Tama talaga ang tanong mo. Ang script na ito ay isinulat ng Iklan sa mga pinakamahusay na screenwriter sa industriya. Ang pinsan ko ang may hawak sa lahat. Oh, hindi nakakagulat. Marami itong butas. Mr. Ye, may problema ka ba sa script? Siyempre may problema. Sabi ay ang ama ng babaeng bida ay isang minister ng Dalit Temple. Pero sa istorya ay nagiging assistant minister. Kaya, siya ba ang minister o assistant minister? Ang pagkakaiba lang sa isang salita ay wala lang, di ba? Ito ay isang malaking pagkakaiba. Una, ang isang ikatlong opisyalis. Ang isa ay ang ikaapat na opisyalis. Pagtatawanan kayo ng mga tao may pinag-aralan. Ang isang sikat na manunulat ay kailangan magbasa ng maraming libro. At sa eksenang ito, sa gabing ikakasal na ang prinsesa, nagtagpo sila ng kanyang kasintahan sa isang tulay. Natatandaan ko ang eksenang yan. Ito ay isang napaka-romantikong tago. Halos mapaiyak ako. Mr. Yi, sa kasalukuyan ay ito ang sikat ngayon. Yung tipong pag-ibig na walang kapalit. Maaari kang manood ng higit pa sa labas. Wala itong kinalaman sa walang kapalit na pag-ibig. Ang ibig kong sabihin ay ang lalaking nakikipagkita sa babae bago ang araw ng kanyang kasal ay pakikiyapin. Ang lalaking iyon kung sa sinaunang panahon ay tinatawag na philanderer. Mr. Gu, parang gusto mo ang ganitong klaseng istorya. May panlasa kang medyo kakaiba. Mr. Gu, huwag natin pag-usapan tungkol sa script. Sa ngayon, pag-usapan natin ang detalye. Tama. Ang tiyak na detalye sa pakikipagtulungan ay nasa kamay na ng lahat. Kung sakali, may opinion kayo. May opinion ako. Sa panahong paggawa ng pelikula, gusto ko si Byro Ken na maging personal assistant ko. Sumusunod siya sa akin kahit saan. Nagbibiro ka ba? Sino nagbibiro? Gusto ko si Rukian na maging personal assistant ko. Ano man pagtututol? Isang empleyado si Rukian sa Gu Corporation at siya ay assistant ko. Sige. Kaya hayaan mo siya maging katulong ko sa buhay. Huwag mong unahin ang iyong sarili. Ikaw ang hindi makatwiran. Tinatawag mo siyang Rukian? Ako ang boss. Nagtatrabaho si Rukian para sa akin. Ano ang mali sa pagtawag ko sa kanyang pangalan? Isa siyang empleyado. Siyempre, may problema. Dahil ayoko. Diyos ko, mas nangingibabaw pa siya kaysa sa pinsan ko. Napakaginoo. Ang buong kumpanya ay sa akin. Hindi ako sumasangayon. Ang iyong pagtutulay hindi wasto. Sige. Kaya pumili ka ng iba. Jeng, ikaw ay magiging assistant ni Mr. Yi. Ayoko, hindi ko siya kailangan. Gusto ko si Director Fang Webe na maging katulong ko sa buhay. Ako? Oo, tama. Ikaw, bukod sa paghahanda ng pagkain ko sa set, ikaw din ang bahala sa aking tungkulin sa banyo. Bago ako pumunta,
Kailangan mo maganda ng pamasok sa ilong ko. Pagkatapos kong pumunta, kailangan mo hugasan ng mga kamay ko. Tama na. Ano ang gusto mo? Magkaroon ng koronasyon? Tama yan. Gusto ko ng koronasyon. May pagtututol ba? Kapatid ko si Wewe at ang direktor ng kumpanya. Nagtatrabaho siya para sa iyong kumpanya? Magkamag-anak kayo? Nepotism ba ang tawag doon? Sa tingin ko, si Rokyan ang kailangan ko. Hindi pa ba sapat ang pagproblemang dala mo? Ano? Nakasulat ng maigi sa kontrata. Ibababa ko ang sahod ko at ang Gu Corporation ay kailangan tugunan ang mga pangangailangan ko. Artikulo 35. Pinsan, kalimutan mo na. Si Bayrokian lang yan. Sige, sumasangayon ako. Pagkatapos, ay ayusin ang aking RV. Sige. Hindi ko ginagamit ang gamit ng iba. Gusto ko ng bago. Sige, aayusin natin yan. Mr. Yi, may meeting ako mamaya. Rokyan, dalhin mo siya sa labas. Opo, Mr. Gu. Pakiusap. Jingjing, maaari ka nang lumakad. Opo, Mr. Gu. May ipapagawa ko sa iyo. Sabihin mo. Napakatigas ng lalaking yun. Kailangan makahanap tayo ng isang matapang na babaeng bida. Matapang na babae? Ang pinakasikat at pinakamatapang ay si Renaye Fefe yun. Narinig ko sa mga nakatrabaho niya na ayaw nilang makipagtrabaho ulit sa kanya. Labanan ng isang lason sa lason. Matalino yan. Pero, nag-alala pa rin ako. Paano kung ang dalawang yun ay mag-aaway at manggugulo sa ating pelikula? Si Yefefe ay isang pop diva. Hindi niya babaliwalain ang kanyang kontrata. Pero itong pilyong lalaking ito ay magagalit at alis kung magiging komplikado. Kaya hindi natin problema yon. Nag-aalala pa rin ako. Huwag kang mag-alala. Tungkol dito, huwag mong hayaang malaman ni Rokyan ito. Sige at gawin mo ito sa sarili mo. Gaano man kalaki ang halaga nito, kunin mo si Yefefe. Huwag kang mag-alala, pinsan. Ipaubaya mo ito sa akin. Pinsan, tingnan mo kung sinong narito. Hindi ba yan ang malaking bituin? Miss Yefefe, kanina pa kita hinihintay. Ikaw ang bidang lalaki sa pelikula? Gusto kitang makausap mag-isa. Opo, Miss Yefefe. Aayusin ko po ang meeting room para sa iyo. Sige. Yefefe? Ay ang pamangkin ng pamilyang Ye? Dito po, Miss Yefefe. Umupo ka rito. Hintayin mo ako rito. Narinig kong masama ang ugali ni Miss Yefefe. Kung hindi ka sang-ayon, huwag kang pabigla-bigla. Huwag kang mag-alala. Hintayin mo ako sa labas. Parang nawalan ka ng memorya. Hindi ka man lang nakipag-hello sa pinsan mo? Nasaan ka ba nitong mga nakaraang taon? Hindi ko maalala. Tapos, naalala mo yung pangako mo nung bata pa tayo? Pangako? Kinuha ko ang pelikulang to nang dahil sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Itanong mo sa ama mo. Sister Feifei, itong assistant na si Bayrokian, may kakaiba silang relasyon. Oo, tatay. May pinsan po ba akong pinangakuan dati? Si Fefe ba ang sinasabi mo? Ang tatay niya ay tiyuhin mo. Ang dalawang pamilya ay nangako ng mag-aayos ng kasal para sa inyong dalawa. Ano? Nagkaayos na kasal? Hindi. Pinsan ko siya. Paano nagkaayos ang aming kasal? Mengshen, anak, huwag kang mag-alala. Hindi siya totoong anak ng tiyuhin mo. Ito ay isang napakahabang istorya. Hinahanap ka ba niya? Sa bagay, hindi ako sumangayon. Mabuting bata si Yefefe. Alam ng itay na mayroon kang ibang iniisip pero napakalagang konsiderasyon si Fefe. Walang dapat ikonsidera. Walang lugar para sa ganitong diskusyon. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Paano mo ito may papaliwanag sa tiyuhin mo? Gamitin ito
Sertipiko ng pagpapakasal. Tay! Anong nangyari sa'yo? Ito ay sertipiko ng pagpapakasal. Ikaw maliit na bastos. Ang pagpapakasal ay napakalaking bagay at hindi mo man lang sinabi sa tatay mo. Tignan mo, kay gandang babae. Tignan mo ang kanyang muka. Meron siyang napakagandang ayos. Ngayon, tigilan mo ang pangasar sa akin. Kailan ba ako hindi sumang-ayon sa iyo? Ikaw ang anak kong matagal lang nawala. Kahit anong desisyon ang gawin mo, nandito lang si tatay na palaging susuporta sa iyo. Maraming salamat, tay. Kailangan mo siyang kausapin ng matino. Huwag mong saktan ang kalooban niya. Basta hindi niya ako ipinagtutulakan. Kakasal niyo lang. Hindi mo pa nagagawa ang peging ng kasal. Kailangan ko tong pag-isipan ng mabuti. Tay, bakit mas nag-aalala ka pa kaysa sa akin? Bakit ako magiging hindi? Ang aking sariling anak ay ikinasal. Lahat ng perang binigay ko sa kasalan, sa wakas, mababawi ko rin ito. Sister Yefefe, lumabas ka! Itanong mo sa kanila kung anong oras na ngayon. Kailangan pa nating mag-usap. Paumanhin ni Mesye. Nasaan si Mr. Ye? Di ba napagkasunduan 3:00 na ng hapon? Sinabi ni Mr. Ye na anumang issue sa pamamagitan ng email. Walang harapang pagpupulong. Anong sabi mo? Abi! May masama talagang ugali si Miss Ye. Ganyan talaga siya parati. Malalaman mo rin. Chen, anong ibig mo sabihin? Hinintay kita Buong maghapon at sasabihin mo lang sa akin na makipag-usap sa pamamagitan ng email? sa tingin mo, napakalaki mong tao. Sino ba ang nagpasya na ito ay dapat na harap pagpupulong? Nasaan ka? Lumabas ka at magipagkita ka sa akin! Sa ngayon, nagbabalat ako ng hipon. Hindi ako pwede. Hindi kailangan mo lumabas! Sabi kong hindi ako pwede. Hindi ako pwede. Sa ngayon, si Yefefe ba ang tumatawag sa'yo? Huwag mo na siyang pansinin. Kumain ka muna. Parang may pakialam talaga siya sa'yo. Paano mo nalaman? Ang intuition ng isang babae. Narinig mo na ba to? Tinatanong kita. Kung may ibang babae ba na magtatangkang agawin ako sa iyo, ipaglalaban mo ba ako? Sinong nagtangkang agawin ka? Hindi na malaga yun. Tinatanong ko kung gagawin mo ba. Sinasabi ko, kung sakali ang isang anghel ay tumingin sa'yo, pampublikong serbisyo, gumagawa ng isang mabuting gawain. Ginagawa ang tama. Sinasabi ko sa iyo, seryoso ako. Sige, nabibiro lang ako. Tingnan mo, bumalik tayo sa ating pinag-uusapan. Si Yefefe ay isang top diva. Ano naman ang nagustuhan niya sa'yo? Gusto niya kung gaano ako kapogi. Sa tingin niya, pogi ka? Marami siyang nakikitang magandang lalaki. Nababasa ko sa tabloids na siya ay napapartner sa design ng mga lalaki na mayayaman. Pero, parang may kasunduan siya sa pamilya. Parang may pinsan siya. Parang ganun. May kasunduan ang pamilya ni Yefefe at interesado sa iyo. Kung malalaman niya tungkol sa relasyon natin, sa tingin mo, Rukian, itigil ang pakikipag-usap tungkol sa pop diva. Kahit na dumating ang imperatrice, hindi ako titingin sa kanya. Ang puso ko ay pagmamayari mo lang. Rukian, pagkatapos nating gawin, pumunta tayo sa lola mo. Lola? Oo, papayag siyang magsama tayo. O... Papayag siya? Ang ginaw, sobrang lamig sa umaga. Hindi na ako kukuha ng mga sinaunang kasuotan. Sister Fife, dapat ko mang tanungin ang driver na dalhin rito ang sasakyan? Kung gayon, tumigil ka na sa pagdadrama. Ang galing mo, ang lamig talaga at gumagawa ka pa ng pelikula. Wala yun. Nung sinaunang panahon, mas masahol pa. Tama, nakalimutan ko. Galing ka nga pala sa sinaunang panahon. Halika.
Menchen, Ha? gusto mo bang pumasok sa sasakyan at magpalamig? Hindi na kailangan. May RV kami papauwi. Salamat sa pagpapaalala. Ikaw ba si Byrokian? Tama. Anong maipaglilingkod ko sa'yo, Miss Ye? Ikaw at si Yemishi. Anong relasyon mayroon kayo? Bakit ang bait-bait niya sa'yo? Ano? Anong gusto mong sabihin? Kahit na sino ay makikita yun. Sabihin mo ang totoo. Nililigawan ka ba niya? Miss Ye, ikaw at ako ay magkatrabaho. At ang pribadong buhay ko ay wala na sa kaalaman mo. Hindi ko gusto ang ugali mo. Hindi ko ito gusto. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Isa ka ring publikong figura. Bakit ang bastos mo rin? Hindi ka rin karapat-dapat. Ang damit mo lang ay nasa 1,000 yuan lang. Sa itsura ng suot mo, makikita mo kung gaano kahirap ang pamilya mo. Nagmumula si Michelle sa mayamang pamilya. Paano isang asong tulad mo ang maging karapat-dapat sa kanya? Hindi ka karapat-dapat sa kanya. Huh? Anong tinitingnan mo? Ikaw, yung aso na nabubuhay ng mag-isa. Anong sabi mo? Narinig kong 30 taon ka na. Hindi kailanman nagkaroon ng karelasyon sa loob ng 30 taon. Hindi nakapagtatakang sabihin mo ang karapat-dapat ganyan. Nakakaawa ka. Sinong nakakaawa? Ikaw, 30 taong mag-isa sa buhay. Hindi mo naintindihan ang salitang pagmamahal. Walang kinalaman sa status ang pagiging may kasama o katayuan sa lipunan. Nasa ika-21 siklo na tayo ngayon. Luma na ang mga pinagsasabi mo. Byrokian! Naniniwala ka ba? Ipapatanggal kita kay Mr. Go. Huwag kang mag-alala. Ginagawa ni Mr. Go ito ng patas. Ito, ang kauna-unahang may 1 taong kumausap sa akin. Pagbabayarin kita. Hey! Anong ginagawa mo? Tinuturuan ka ng leksyon. Ito ang mangyayari kapag ginugulo mo ako. Ayoko talaga na dungisan ng tao ang damit ko ng lipstick. Hindi na kita kayang tiisin pa! Asong babae ka! Ang lakas ng loob mong saktan ako! Sampal lang yun! Bibigyan kita ng 1 buong sampal? Tulong! May tao ba riyan? Tulungan niyo ako! Tulong! Sister Feifei! Sinaktan mo siya. Siya ay may pagka-prinsesa. Ang galing mo. Binugbog mo ang isang sikat na artista. Paumanhin. Pasensya na po sa abala. Anong pinagsasabi mo? Mahusay ang ginawa mo. Ang babaeng ito ay higit pa sa inang imperatrice. Nasa iisang panig tayo. Hey, pumunta ka sa pinto at kumuha ka ng ilang reports. Magbantay sila sa labas ng gate. Sige. Tatawag ako ng pulis. Kailangan masuri ang aking mga pinsala. Huwag mo akong hawakan. Kudyon yan. Sinaktan ako ng empleyado mo. Idedemand ako ang kumpanya mo sa bangkrota. Miss Ye, sinabi mong sinaktan ka ng empleyado ko. Sinong empleyado? May ebidensya ka ba? Nagpapanggap ka bang inosente? Siya yun! Kung hindi mo siya papatalsikin, magbibitiw ako sa pelikula. Gagawa ako ng press conference. Ipapabanggarote kita! Mr. Gu, naghihintay na po ang mga tagapag-ulat sa labas. Naghahanda para sa isang interview. Pupunta ako ngayon din. Miss Ye, narinig mo naman. Gusto mong mapa-press conference? Paggagawa natin yun ngayon din. Hindi pwede. Ganito ang itsura ni Miss Ye. Bukas ng umaga, nasa unang pahina na siya ng balita. Sister Feifei! Ayos lang ito. Miss Feifei, kung Marte ka ulit, huwag mo akong sisihin kung i-interviewin ka ng mga reporters ngayon. Ang sama mo! Pagbabayaran mo ito! Sister Feifei! Tutulungan kita sa gulong ito. Ayos lang. Anong ginagawa nyo? Nagtatrabaho kayo?
Yumingshan! 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 Tumigil ka! Gustong-gusto mo ang lalaking yun. Bakit ka narito? Tinulungan niya ako, kaya sinaktan siya ni Yefefe. Nililinis ko lang sa sugat niya. Sobrang nag-aalala ka kay Mr. Go? Bakit hindi mo siya dalhin pa uwi? At linisin ang sugat niya. Tingnan mo ang suot ko. Sino ang gumawa niyan? Si Yefefe. Pinapahirapan niya ako. Tinulungan ako ni Mr. Gu. Kahit anong mangyari. Mr. Go, Mr. Go, wala na sa kanya yun. Sasabihin ko sa'yo, kung may problema ka, sa akin ka lumapit. Ako ang iyong legal na asawa. Nasaan ka? Nung inaway ako, nasaan ka? Maghihintay akong sagipin mo kung mamamatay ako. Ano ang punto sa pagdating mo? Kasalanan ko ang lahat. Patawad. Ginagawa mo lang ay umiyak ng umiyak. Nakakatulong ba ang pag-iyak mo? Sa anong punto? Tumigil ka sa pagtitig sa akin. Ano? Gusto mo? Ito. Kainin mo! Kainin mo! Anong ginagawa mo? Huwag mong gawin yan. Narito ako upang humingi ng tawad. Ito ay para sa pagdumi ko sa iyong kasuotan. Binilhan kita ng bago. Patawad. Hindi ko kayang tanggapin yan. Kunin mo. Mas mapapanatag ang loob ko. Noong araw na yun, ay mali rin ako. Ayos lang yun. Tapos na yun. Para tayong magkaaway na naging magkaibigan. Diba? Simula ngayon, maayos na tayo. May oras ka ba ngayon? Tara, at uminom tayo. Gayong, magaan ka pala kasama. Ang lahat ng ito ay dahil sa masamang impluwensya na ginawa ko. Nasira ang pagkatao ko. Pero ayos na ito ngayon na napakabait kong kaibigan. Pwede mo naman akong kausapin. Hello? Ako ito. Hello? Hello? Rukia, naubusan ng baterya ang telepono ko. Pwede ko bang mahiram ang sa iyo? Hello? Oh, ako ito. Tungkol ba ito sa charity performance? Maraming salamat. Walang anuman. Sister Feifei, may busila kang puso. Talaga? Sa tingin ko nga. Ha? Ano nangyari sa'yo? Ang sakit ng tiyan ko. Pupunta muna ako sa palikuran. Pwede mo ba akong samahan? Pumunta ka na. Kailangan mo akong bantayan. Huwag mong hayaang kumuha ng mga litrato ang mga paparazzi. Mag-aabang ako. Huwag kang mag-alala. Sister Feifei, ayos ka na ba ngayon? Sinit up ako ni Feifei. Nasa bundok si Byro Kian. Sa susunod, ito ang trabaho niyo. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin namin mawawala siya. Tandaan mo, hayaan mo siyang mabuhay. Tingnan ko lang kung ano ang gagawin niya sa kanyang sariling buhay. Hindi mo akalain ng isang sikat na aktres ay gagawa ng ganoong bagay. Ginawa ko ang lahat ng uri ng mga bagay sa industriyang ito. Naglalakbay kang mag-isa? Sasamahan ka ng kapatid mo. Mauna ka o ako muna? Mas masaya kapag nasa alapaap ka. Hey! 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 Uy, ganda. Pababa na si Kuya. Kuya, tignan mo may ahas. Makikigulo ka sa kanya? Anong pinagsasabi mo? Tayo na! Kuya, siya! Makagat siya ng ahas! Hindi po ba siya ililigtas? Tayo na!
Mr. Go, tiningnan ko kung saan-saan. Hindi ko nakita si Sister Rokyan. Tinanong mo ba sa iba? Opo, nakita nila. Magkasama si Rokyan at si Missy patungong bundok. Yefefe! Anong ginagawa mo? Ito ang aking pribadong espasyo. Putulin mo ang kalokohan yan. Tinatanong kita, nasaan si Rokyan? Bay Rokyan? Paano ko malalaman? May nakakita sa iyong papuntang bundok. Oo, humingi ako ng tawad kay Bay Rokyan at ikipag-ayos sa kanya. Pumunta kami sa bundok para maglakad-lakad pero sumakit ang tiyan ko. Umuwi ako mag-isa. Sinasabi ko sa iyo, kung sakaling nasaktan si Bay Rokyan, hindi kita mapapatawad. May alam ka ba? Wala. Wala po akong nalalaman. Jeng, tumawag ka ng rescue team. Opo, Mr. Go. Paano po kayo? Hahanapin ko siya sa bundok. Hindi na kailangan ng tulong mo. Kaya ko ang sarili ko. Si Rokyan ay assistant ko. Trabaho ko ang alagaan siya. So ngayon, anong ginagawa mo? Ha? Nawawala siya! Tumigil na kayo sa pagtatalo. Unahin niyo. Unang hanap si Sister Rokyan. Rokyan! Emperador! Rokyan! Hangal na Emperador! Rokyan! Halika! Rokyan! Uwakan mo ako! Dali! Ayos lang bang paa mo? Natapilok ako. Nang dahil kay Yefei. Nilinlang niya ako tumungo sa bundok. Ayos lang yan. Nandito na ako ngayon. Pag-usapan natin yan mamaya. Mr. Go, kumusta ka? May ahas. Oh! Sisipsipin mo ang laso? Hindi ka ba takot mamatay? Kung hindi mo sisipsipin ang lason, ay maaari siyang mamatay. Paano naman ikaw? Sa huling buhay ko, namatay si Pigeon yan nang dahil sa akin. Hindi ko siya hahayaan ang mamatay. Ang pagkamatay ni Pigeon yan ay walang kinalaman sa iyo. Mr. Go, gising ka na. Nasaan ako? Nasa ospital ka. Nalason po kayo ng ahas. Sa kabutihang palad, niligtas po kayo ni Mr. Yi. Niligtas niya ako? Opo, si Sister Rokyan at ang grupo ay tumungo sa bundok at nakita kanila na nakahiga. Nasaan na siya ngayon? Sabi ni Sister Rokyan, sinipsip niya ang laso ng ahas at nalaso ng sarili niya. Si Mr. Yi ba talaga ang sumagap sa akin? Totoo po yun. Kahit po palagi kayong nag-aaway, pagdating sa buhay at kamatayan, maaasahan talaga siya. Sila lang. Paano si Rokyan? Ligtas si Sister Rokyan. Nasa kanilang silid siya, kasama si Mr. Yi. Ito. Saan galing ito? Ito ay galing kay Director Fang Wewe. Nasaan na siya ngayon? Director Fang Wewe, may dala siyang malaking basket na puno ng prutas at pumunta sa kabilang silid para makita si Mr. Yi. Kumusta ka na? Maraming salamat, Director Fang Webe. Ayos lang ako. Mabuti naman. Salamat sa pagligtas mo sa pinsan ko. Ito ay isang maliit na tanda ng aking pagpapahalaga. Walang anuman. Director Fang, di ba kailangan mo makita si Mr. Gu? Kakabisita ko lang sa pinsan ko. Ang sabi ng doktor ay ayos lang siya. Pinchan, kumusta ka na? Paano ka napunta rito sa ospital? Kumusta na siya? Hindi mo ba sisisihin ang sarili mo? Anong ibig mong sabihin? Kung hindi dahil sa'yo, paano napunta si Bay Rokyan sa ligaw na lugar? Paano pupunta si Mr. Yi sa bundok? Paano nakagat ang ahas ang pinsan ko? Paano sip-sip ni Mr. Yi ang laso? Nagkakamali ka. Pindito mo ba ang utak mo? Ha? Ang dali mong kalimutan ang ginawa mo. Maayos na kami ni Bay Rokyan. Ito ay hindi pagkakaunawaan lamang. Isa kang aktres. Mas mahusay kang magsalita kaysa kumanta. Rokyan, hindi ko talaga sinasadyang gawin yun. Nasangkot ka ba sa anumang gulo sa bundok? Ako? Ayos lang ako. Ano ba ang dapat na mangyari? Hindi ka nasangkot sa anumang gulo? Tinatanong mo ba na nakabangga ako ng isang magnanakaw? O ahas? Nakabangga ka nga ng magnanakaw? Tingnan ko. Ayos ka lang ba? Hehe, huwag kang mag-alala. Ang mga magnanakaw ay tumakbo palayo. Tumakbo sila? Oo.
Mag-isa kang nakipaglaban sa kanila? Ako lang. Isa kang aktres. Magaling ka nga sa ganyan. Minsan, kung ayos lang ang lahat, aalis na ako. Teka lang, ang telepono ko, hindi mo ba ibabalik sa akin? Oh, ang telepono mo? Aksidente kong naiwala. Bibilhan kita ng bago. Hindi na kailangan. Telepono lang yun. Makakabili rin ako. Why? Huwag mong sabihin yan. Papalitan ko yun para sa'yo. Sa ganoong paraan, mapapagaan ang loob ko. Hoy, huwag mong gamitin ang damit mo. Napadpad ako sa bundok. Kung sakaling kukunin ko ang telepono mo, dapat ba ako manirahan sa dagat? Nakakatawa ka talaga. Sige, kita tayo mamaya. Director Fang, maaaring gising na si Mr. Gu sa oras na ito. Hindi ba dapat puntahan mo siya? Oo nga, aalis na ako at pupuntahan ko ang pinsan ko. Mr. Ye, kita tayo mamaya. Parang si Fang Wewe. May gusto rin siya sa'yo. Kung ito ay sa dakilang dinastiyang Zungan, baka pareho silang nasa silid ko. Nagbibiro lang ako. Tuturuan ko ng leksyon ang Yefefe na yun. Bakit hindi mo ako hahayaang umatake? Hindi isang prinsesang material. Ayos lang yun. Dandahan lang. Ang pinaka-nakakainis na parte ay tinawagan niya sa pangalan mo. Ginulo niya ang N at NG. Tingnan mo, ang pangalan mo ay si Ye Mingshen, diba? Sabi niya, Mingshen, Mingshen. Hindi niya kayang bigkasin ito ng maayos. Pero, may pinsan siya na isang tagapagmana ng Ye Corporation. Tinatawag nila itong Ye Mingchen. Tinatawag na Ye Mingchen, ang pangalan niya ay pareho ng sayo. Talaga? Parehong-pareha? Nakilala mo ba ang tagapagmana ng Ye Corporation? Narinig ko itong Ye Mingchen ay lubhang mailap. Kahit ang mga paparazzi ay hindi makakuha ng litrato niya. Kung litrato ang pag-uusapan, nakahiyang sinira ni Fefe ang telepono ko. Marami akong litrato doon. Nasaan ang mga litrato ko? Nagugutom ako. Pwede ka bang kumuha ng makakain para sa akin? Sige. Magpahinga ka muna. At hintayin mo ako. Stupidong emperador. Tingnan mo, binili kita ng mga gamit. Cookies lang ba? Walang karne? Sabi ng doktor, kailangan mong kumain ng masustansyang pagkain. Hello, nandito na po ang order nyo. Pirmahan nyo po dito. Ay. Telepono? Binili mo? Oh. Sabi mo, binili mo. Aling courier, napakabilis nitong dumating. Huwag mo maalahanin yun. Tignan mo ito at buksan. Ang lahat ng impormasyon ay narito. Litrato, kasi sa'yo ng mensahe, narito lahat. Hindi konti, tama? Aso, emperador, paano mo nagawa ito? Hulaan mo. Ginamitan mo ba ito ng isang mahika? Hindi niya talaga makawala na isa niya. Upang ilipat ang lahat ng aking mga impormasyon sa bagong telepono, ganap na buo, napakagaling. Sa mundong to, isa lang ang posibilidad. Ang totoo ay narito na. Isa kang mahiwagang emperador, diba? Eh? Anong ibig mong sabihin? Galing ka sa sinaunang panahon. Sa pamamagitan ng time tunnel, maaaring nakakuha ka ng kapangyarihan. Kaya, makakagawa ka ng mahika, diba? Tama. Ang emperador ay may kapangyarihan. Bakit hindi mo sinasabi sa akin? May kapangyarihan ka at nag-abal ka pa rin sa lahat? Gumawa lamang 1 bilyong yuan. Hindi na natin kailangan mag-alala sa mga bagay-bagay. Hindi yan, Kagan. Ang mahikang to ay magagamit lamang to ng 1 beses. 1 beses? Nagbibiro ka lang, di ba? Ang nagparangan ni Aladdin, mayroong 3 kahilingan. Ano lang para ng genie? Ito'y Aladdin lang. Alam mo, kuskus. Ito ay isang mahiwagang lamparan. Binigbigyan ka nito ng 3 kahilingan. May waga nga. Tapos, dapat mo rin akong kuskusin. Hindi ka talaga kumikilos ng normal. Ito ay napakagaling.
Lahat ng impormasyon ko ay narito. Itong mga litraso, ito yung nag-aaral pa lamang ako hanggang ngayon. Kaya, meron ba akong mga litrato dyan? Tama! Ikaw Asul Emperador. Matagal na tayong magkakilalang dalawa. Hindi man lang ako nakakuha ng litrato kasama ka. Kaya, nandito lang ako. Kunan mo ako ng ilang mga litrato. Hindi pwede. Ikaw ay nagsuot ng damit pang ospital. Sige, gawin na natin ngayon. Hindi ko alam kung paano gagamitin ang bagay na to. Paano ka makakakuha ng mga litrato? Tuturuan kita. Buksan mo. Ito ang camera. Tapos,